Galatians chapter 6, verse 9. A very simple tawag na ito message. Matawag na ito, simple siya, pero minato mabatian. Because nag-ask ko sa Diyos, yung people. No? O sa Lord ang mensahe, maudyo di ay ni, for the young people. Galatians chapter 6 verse 9, tagaingon, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Although kanina theme, layo siya, pero lapit siya, no? Layo, lapit. No? O pagkatanong mo sa theme na gayon, it will be worth it. It will be worth it. In the long run, it will be worth it. No? No matter how tiring that thing is. No matter matanato nga exhausted na kaayo, tapoy na kaayo, dugay na kaayo. May mga handong kita nga dugay na kaayo pero nganong wala ihapon. May mga ginapangayon ta sa Dios pero nganong wala ihapon. May mga gahandong ta atubangan sa Dios pero nganong wala ihapon. Ginakapoy ka na sa bulahaton, yes. No, as tao, dasig ta sa kapoy, dasig ta sa ginawag na kapoy. No? Because anything good nga makita nato sa palibot, wala na siya natabo sa isang iglap lamang. No? It is because of that sustainable effort over a long period of time. There is no good thing nga natabo just happening just a momentum alone. It needs such effort. It's a process. It's always have that time. Amen. But no matter what, in a long run, it will be worth it. Amen. Amen? Praise the Lord. Sa pagpangabuyo, inahatag ko ang panahon, Pastor Joey Tapangan, sa pagpangamuyo sa pulos. Dayon kami o Diyos, hindi nga oras, nagkapasalamat sa imo o Diyos, gimpatkod ng buluhaton, hindi nga gadireng sa Diyos, partisender o Diyos sa mga young people, pero adunay pipila ka namo o Diyos ng mga hantong, imong mga alagad, pinag-join sini nga oras. Daghang salamat, sini nga takna karon, opportunity namo o Diyos na makabati usab sa imong mga pulong. Ganiya o Diyos nagatindog sa pipila mo ka mga katawhan, tubang, kaglikuran sini nga pulpito, isa ka galamiton mo o Diyos, isa ka babayi, kay mo o Diyos ginakonsiderar nga mahuyan. Apan bagod sa imo o Diyos nang imaligon, ang iya o Diyos prinsipyo, labaw sa tanan o Diyos ang iyang pag-ila, pagsalig, pagkilala sa imong isa kaligon o Diyos, pag sini nga oras, doon na siya'y tumong o handog, pinaagi man o Diyos imo nga pagdikta siyang tagipusoon. Nga unang iya kabuhi, iya mabantayan, iya o Diyos mintinar, sa man nga mga butang, ang iya o Diyos nahimo kag imong nakita sa iya may nga pagrelasyon sa imo. Kaduhan niya nga handog o Diyos, nga mahimo siya o Diyos, nga magapabiling nga isa o Diyos ka talan-awon, ukon isa ka maayo nga ehemplo sa mga pamatanon sini nga tagna, sini nga kapanahunan. Kagdagang salamat o Dios sa liwat sa imong mga pulong, anuman o Dios yang natun-an halin sa imo, Lord, akong mga pag-ampo, nadili niya o Dios malipatan. Kaduna ka pa'y buot isulti instantly o Dios, ihatag siyang kasing-kasing muna-muna. Agod ang tagsa mo o Dios ka mga di palamatik sini nga oras, mapunan, una dugang inspirasyon, kalipon, kabakot, kusog, kapagsik, labaw sa tanan pagtuo, agod ang among pagigrelasyon kanimo o Diyos magapadayon. Salamat sa liwat sa kayong katukog sa kabuhi sa mong gamiton kanamong tanan. In your name, Lord Jesus Christ, we pray and we trust.
In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Kung before ta nga kapungko, tap the person beside you. Kung hambala jud hawid. Ano ha? With emotions, with something. Humble mong tupad, encourage pa. Don't give up. In the long run, it will be worth it. Don't give up. No, in a long run, it will be worth it. Praise the Lord. So praise God. So life is not that easy. Amen? Di man jud dali or dili sayon ang kinabuhi. It always fall or it is full of ups and downs. Amen. And as a young people, we are not an exemption of that reality. Amen. Di ta exempted sa ginatawag naton nga realidad nga ang kinabuhi sa tao, no? Na adjud is-a sa babaw, na is-a sa dalo. Amen. Amen? We face discouragement, we face disappointments, and even difficult situations. Amen. Right? No? Siguro ang mga bata lang ni sila lang niliyan ang wala pa kagi o siguro maka-experience na sila disappointment the moment hindi mahatag ilang gusto. Pero not totally nga kanang ginahuna-huna nila. But as young people, grabe na ang mga disappointment ang aton nga naagian, grabe na mga discouragement, even the situations nga makita nato tuwala na tay dalan nga lutsan. Amen? Because that is already the reality of our life. And we are not exempted of that one. Furthermore, as a young people nga nagasunod sa kabubuton sa Diyos, hinahinayon na rin ako. As a young people nga gitawag sa Diyos. As a young people nga gitawag natin Christ follower. This kind of level of difficulty is different kind of difficulty nga aton nga maatubang kung isa yung kung i-describe or kung i-differentiate nato sa mga young people nga wala kasunod sa kabubuton sa Diyos. Can you differentiate it? Ma-differentiate nyo ba lang ang young people? No? Paano siya mo-deal sa isang difficult situations? Sino maka-differentiate? Pangalagad sa Ginoo ngayon kay dili magsabat-sabat sa ginikanan niya. Ang uban nga wala nang alagad. Some of them nga nagsabat-sabat. Ayos. So kung makita nato sa sinapa lang sa karakter, amunta na ni sa karakter, ka-base man siya sa karakter, di ba? So makita gid naton ang kaibahan. Ang duha ba ang yang people nga nagapangalagad sa Dios, ang yang people nga wala nagapangalagad sa Dios. How about in dealing difficult situations? How about in dealing difficulties? How about in dealing discouragement and disappointment? Who can differentiate? Happy birthday. Ang difference sa young person nga gapangalagad sa tumboy nga Dios kag sa wala is ang young person nga may Dios is kung model siya sa problema is niluhod niya sa tumboy nga Dios. Amen. But on the other hand, if ang wala siya sa Dios, like ara siyang utok mga suicide na lang. Amen. That's the reality right now. Amen? Kung makita nato, kung sa baba, ang young people nga walay pangalaga, wala nakaila sa Diyos, nakailaman, pero dili totally nga nakaila sa Diyos. Wala may ginatipikan sa kaugalingon. But these young people nga may kilala nga Diyos, kag nagasunod sa kabubuton sa Diyos, may ginatipikan. Unsay ginatipikan? The promises. Unsa pa? Unsa imong ginatipigan sa imong kaugalingon?
your righteousness, your integrity. Ha? Ang pulo, ang holiness, your commitment. No? It is lahita. Laot tong kagalingon because we know sa atong Diyos. Arata idalong, tawag na ata idalong sa kabubuton sa Diyos. Lahita mo deal sa ginatawag natin ng mga disappointment. No, ginatibigan ta kung may discouragement na kita, disappointment inside the menace, inside the church. No? Kung may disappointment na kita, atubangan sa Diyos. Kung sa ta mo deal, kung sa ta matubang, ginaunang mo, akong integrity. Akong commitment. No? As a Christian, as a young people living in a crooked and perverse dude generation. Amen? Diba it is so very difficult with us. No? Nga magtinto gani. No? Kabudlay. That is why kung makita na to, nga nung jutay na lang ang mga young people nga nagapabilin sa kamaturan. Nga nung jutay na lang ang mga young people nga nagapabilin kabubukon sa Diyos. Diba? It is hard for us to stand in this crooked and perverse two generations without the Word of God. Amen. Di ba kabudlay? Sa eskwelahan pa lang, tistingan na imong integridad. Sa eskwelahan pa lang, tistingan na imong holiness, imong righteousness. Sa panimalay mo pa lang, kung ikaw lang, isa ka nangalagad sa Diyos, tistingan imong commitment. Amen? Praise the Lord? Lord. No? But, no? Ang hambal pa sa ito nga tema, it will be worth it. Those hardships, as long as nagakinabuhi kita. Those tests, as long as nagaginhawa pa kita. Nagapabilin sa gihapon. Amen? No? Ang atong testing, hindi po kung may test subong, example, pagkaugma, wala na. Pero don't expect na kaisara mo tabo ang pag-testing sa imong kinabuhi as a young people. Because test, this kind of test, nga aton nga ginaatubang, it will just never happen at once. As long as buhi ka, as long as kaginhawa ka, that test will always be at our doorstep. Amen? Nga naman, gahulat ka mo. Gahulat ka sa pagbalik sa Diyos. Sa imong paghulat, gapadayon ka pa, diba, ginakumpare ang aton nga pagpangalagad sa Diyos as a course. Kung ga-eskwela ka sa eskwelahan, ang test wala lang nagakatabo sa isa ka adlaw. Sa isa lang ka semester. As long as ga-eskwela ka, may mga test na ginatawa. Different kind of test. It's not just quarterly test, may mga formative test pa nga imong mag-agian. Maumana ang aton nga pagpangalagad sa Diyos. But, ang pagay sa pulong sa Diyos, habang pa sa pulong nga giningon sa Diyos, sa tema subong, in a long run, it will be worth it. Kung dili ka muguntat. Kung dili ka mo give up. Amen? That long run will be worth it. Kung ginakuptan mo ang imo ginakupyatan at tubangan sa Diyos. Diba in a race, there is only one who win. Amen. Amen? Nganong mo fail ka? Nganong nagkakatabo ang failure? It's because you give up. Nganong wala ka nadaog sa pagdalagan because
kay tungod wala ka nagpadayon. Nganong dili siya naging worth it? It's because just one test, ni give up na ka. Nganong dili siya worth it? Because to keep on listening other voices. That voices nga maging rason nganong ni give up ka. Amen? No? Nganong naman ka dili worth it ang imong buluhaton nga gintugyan sa Dios sa imo. Ngano man kay give up man nimo. Ngano mapagkadili, ngano na kayo kadili man naging worth it ang imong pagpangabudlay at tubangan sa Dios. Paano man nimo ginhimo imong tulugyanan, imong buluhaton? Ngano niingon kadili worth it? Naalang kanimo. Paano ka makaingon naging worth it ang akong nga pagpangabudlay? Kay nagpadayon ka. Di ba? Ngano naging worth it ang akong nga pagpadayon? Ngano naging worth it niya ang akong ginaobra? It's because wala ko nagpunta at delido. Naging worth it ni because I keep running on this race. Though wala man ko kabalo sa unahan, pero matawag ko siya na worth it. Kay tungod ang buta nga dili makita amo ang buta nga handog nga halandungon. Nganong handungon ko ba ang buta nga nakita ko na? Mas lalo ko handungon ang buta nga wala ko nakita. So'y makaingon ko, it is worth it. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. So, there's a statement nga nabasahan nako. This is not my statement. Hambal niya to. The worst enemy of enthusiasm is time. Do you agree with me? Agree man mo sa akong nabasahan? Ha? The worst enemy of enthusiasm is time. Enthusiasm. Elaborate further. No matter how strong we start, time has a way of eroding our zeal. No? Ano bang no matter how good the effort is, grabe imong effort. Grabe imong enthusiasm in that thing sa imong nga ginaobra. But because of time, dugay ang kanang enthusiasm nimo nagakawala. Amen? Nganong nagakaluyang ka nga una-una abtik kayo ka? Amen? Abtik kayo ka, grabe yung enthusiasm in doing the work of God. Pero nganong dugay-dugay, niluya ka. Kay tungod sa dugay ni mo mahandong wala gihapon. It is because of time. No? Habal ka, sa kugan ako nangalagad sa Diyos, tapit na mo balik ang Diyos. Pila na ko katuig na nangalagad sa Diyos, ihapon ka balik ang Diyos. Time. Right? Una, excited kayo pagkabati ni mo, lapit na mo balik ang Diyos tungod sa mga nagkakatabo. Excited ka? Ano kayo ka? Paano na to ha? Abtik kayo ka paghimo. Init kayo. No? Fiery kayo ka nga nangalagad sa Diyos. Dugay-dugay. Kamusta naman eh? Parehas na ba lang may ginahulat ka nga mong abot? Huh? May ginahulat parcel. Excited ka ikaw mong abot yung parcel kay gamit na gamit ka yun nimo. Pero dugay-dugay, excited ka mabot yung parcel, dugay-dugay magkaayo ang imong enthusiasm na wala. Because of time na dugay kaayo. No? Kanang handong nimo sa una nagligad patuig. No? Usa ka year nangalagad Sister Ferlin sa Dios tinud-anay. Last year. O tinud-anay, ito na to mawala na tayo lipstick ba? O 2022. 2022 nakabati ka sa pulong sa Dios. Kung unsa imong
amat-amat kaluya. Amen? So the worst enemy of enthusiasm is time. Ganun naluya ka. And that's why I don't agree with this statement. Tuod gid. Tuod gid. Grabe akong handong, pila na katuig, nga wala gihapon. Because of time. So, ginatudloan ka sa Diyos, wait patiently. Kay kahibalo ang Diyos, nga kung wala kay pasensya sa oras, bagsak ka. Kung wala kay patience sa paghulat, bagsak ka. Amen? Praise the Lord? No? No matter how righteous the thing is, we grow weary of it. Amen? No? Again, anything good nga nahimo sa atong palibot, it is the doing of tired people. Am I right? No, mga kapoy. There is no worth that moves. No? There is no worth that moves forward in a momentum alone. It takes a long period of time for that sustainable effort. No? That's why kung dili ka kabalo mo manage sa imong panahon. Kung dili ka kabalo, kung wala kay patience na ginatawa, kung wala kay perseverance nga ginatawa, bagsak ka. Kung wala kay perseverance, atubangan sa Diyos. Sa paghimo sa imong buluhaton, atubangan sa Diyos. Bagsak ka. Amen? Praise the Lord. Manangambal nila din lang, lagi nato bantayan ang oras. Kaya kung bantayan pa ang oras, mustamot magka-stress. Amen? Pero bantayan na to, panahon lang, panahon. Instead of looking at the time, instead of finding the time, imay binato atong buluhaton na ginhatag sa Diyos sa aton. Amen? May di mo sa mga dugay na mga kaayo to. Pila na katuig ang nilabay, Pastor Bri. No? Isa na katuig ang nilabay ang pangampuay sa Diyos na makasulod ko. Wala ni hapon. Time. Diba? Time, Pastor Bri. No? If we keep on minding the time, no? Atong enthusiasm mabagsak yun. Atong enthusiasm magakaluya. No? Praise the Lord. One of the statement ni Paul, hambal pa ni Paul sa aton nga verse, let us not grow weary of doing good. Makta na to. Kung na to, punyo kabalo si Paul sa ginatawag nga kaluyahon. Because there is a lot of difficulties man na iyang naagyan when it comes sa pagpagbanggit at tubangan sa Diyos. Book of 2 Corinthians, basahon na po sa Ilonggo, kay lamig siya basahon. Book of 2 Corinthians chapter 11. Makahambal ta na kwanjud si Paul when it comes sa ginahambal nga weary. Book of 2 Corinthians chapter 11, verse 24. Sa mga Hudeyo, makalima ako nakabaton si kapatan kalapdos kulang isa. Makatlo bunalon ako, makaisa ginbato ako. Makatlo ako nalunod, isa ka gabi kag isa ka adlaw, ginaanod ako sa kadagatan. Sa mga panlakatan masunson, sa katalagman sa mga suba, sa katalagman sa mga makawat, sa katalagman sa akon mga kasimanwa, sa katalagman sa mga hintel, sa katalagman sa banwa, sa katalagman sa kaningawan, sa katalagman sa dagat, sa katalagman sa tunga sang di matuod nga mga kauturan, sa pagpangabudlay kag kaiwa, sa mga pagpulaw masunson, sa kagutom kag kauhaw,
maluya? Kag ako hindi maluya? Sino ba laging pasandad kag wala ako natakasitan? Look at, hear the word of Apostle Paul. Makita nato, makaingon pa si Apostle Paul nga be not weary in doing good. Kung makita nato ang iyang naagian when it comes sa paghimo sa buluhaton sa Diyos. Amen? So deserves si Apostle Paul na ingon, be not weary in doing good because of the experiences na iyang naagyan. When it comes sa paghimo sa buluhaton sa Diyos, ikaw, pamangkuton ko, maka 1/4 ang imong giagian sa giagian ni Apostle Paul. Sa amon ni nga giagian ni Apostle Paul, makaingon pa siya, be not weary in doing good. Amen? Di magkaluya. Sa aton, maluya lang kita kay tungod unsa. Wala ihapon itong ginapangayo. Asa kita naluya? Sa kainit. Asa kita maluya? Maluya kay tungod walay bidoy. Maluya kay tungod unsa. Asa mo maluya? Pero nga nung nagakaluya when it comes, nga nung ginauntat ang paghimok sin maayo at tubangan sa Diyos. Pero nga nung kadali, makalimtan ang paghimok maayo at tubangan sa Diyos. Physically ka lang naluya, gihilanat ka lang, sakit ng imong ulo, di ka na kapadayon sa paghimok, sa gipahimok sa Diyos sa imo. Gamay lang ang hilanat, hindi ka nakatindog. Gamay lang ang init, nga imong nahikapan sa imong akta, hilanat ka na dayon. Chat ka dayon ni Pastor, like itong pamansya, di ko da kaadto. Amen? Hey, people! No? I am not exempted of ginatawag natin weariness. No, that's why pagkabatik ko, gahibig ko atubangan sa Diyos. Salamat, Lord. No? Kay the moment we fight our weariness, the moment we fight the kaluyahon na atong napatsyadan, no? It will be worth it. May matawag pa nga takos, nga jutay ka lang hikap si mga aktak, init ka na, matsyad ka na, ako pamatsyad, pastor. Nga dugay-dugay, minuto pa lang, gibalhas ka na. Sakit lang imong tuhod, sakit lang imong likod. Di ka na adto sa buluhaton si Diyos. Sakit lang imong ulo, di ka nakabangon. O sa palimalay, sakit lang ulo, di na dahil kahugas ng pinggan. Dali ko eh. Amen? Or in fact, grabe ang giagian ni Apostle Paul when it comes sa paghimo sa buluhaton sa Diyos. So, makaingon din si Apostle Paul, be not weary in doing good. Young people, be not weary in doing what is good at tubangan sa Diyos. Be not weary in doing your ministry. Sa diin ka man gibutang sa Diyos, ayaw ibaliwala. Diin man ta ibutang, diin man ta gibutang sa Diyos, dili nato pawalaan. Yes, because of time. Sometimes nagakaluya kita. But hey, huyak ta kay Apostle Paul. Nga kaya niya pang iingon, be not weary in doing good. Amen? Praise the Lord.
Okay lang? Amen. No? Tingnan na nakaingon si Apostle Paul. Ganun dili ka dapat magkaluya. Anong yagingon? For in due season, you shall reap if you faint not. Paano ka man mag-harvest? Kung sa sakit pa lang si mong ulo, wala ka na naghimo si mong buluhan. Paano man ta mapanalingan sa Diyos kung gamay pa lang ang init hilanat dayon? Amen? No? In doing good for God, the only time we fail is giving up. Amen? The only way time wins if we never regain our enthusiasm. Ganun daog ang oras. Wala man di mo gibalik, di mo kaabtik sa una. Wala man di mo gibalik, di mo kainiton when it comes sa paghimo sa bulahon sa Diyos. Sa una, excited kayo ka manilihig. Amen? Amen? Amen. Sa una, excited kayo pasuguhon ni pastor. Sa una, excited kayo pasuguhon pamaypay. Pero nga no, subong. Kaya man nato taligtan ang tingog ni pastor. Anong kaya man natong baliwalaon? Ang matag sa instructions nga ginahambal sa atin. How can it be worth it? If nadaog ang oras, how can be worth it? If ginabaliwala nimo ang ginapaubra sa imo. Amen? Praise the Lord? Praise the Lord. No? Dili lang ninyo, pati man ni sa akon yung mensahe nga ginaremind ko sa Diyos. No? Kaya there are times, tutuod lang, physically, tawag na ko, weak man jud ko physically, tas sigla ko mulipong, tas sigla ko mo, as in, tas sigla ko mulipong, tas sigla ko muluya. There are times, kachaton ko ni pastor, lahi ko pamatyan pastor. No? Di na ko kaya, mo muna. No, alam na, tugi na. Una na ako, giwalihan ako kaugalingon. No? There are times na tungod sa kakapoy, malipat na taong himog sa akong devotion na tubangan sa Diyos. Amen. Tungod sa kakapoy, no? Malipat na ta, magpasalamat sa Diyos. Tungod sa itong kakapoy, okay lang nato, adik nato nahimo atong buluhaton inside the church. Pero hambang ni Apostle Paul, pinag-usap ka na kakaluyahon. Awata. Be not weary in doing good. No? Be not weary in doing good. Stand. Be a man of convictions. You know what is a man of convictions? You know what is a man of convictions, young people? A man of conviction is someone who lives by a strong set of beliefs and principles, demonstrating unwavering commitment to them, even when faced with challenges or oppositions. Biskan unsa pa na nga oppositions, unsa pa na nga discouragement, disappointment ang iyang maagian. If you are a man of conviction, you will remain sa imong belief at tubangan sa Diyos. Tusoy kung gitong tawag na itong kagalingan, I am a man of convictions, I am people who have that conviction. No matter what the disappointment will be, no matter what, no, ano man na nga difficulties akong maagyan sa akong nga commitment at tubangan sa Diyos, I will stand. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. No? Kaya kung may strong
wala ka give up. Still nga nagapadayon. Unwavering commitment. Nagapabilin ang integridad. Nagapabilin nga nagapadayon nga nagahimog siyang buluhaton. No matter what the challenges na iyang maagyan sa iyang pagpanganak. So, nakita na ito, grabe dyan na yung convection na tao. Kaya grabe na nga hardship, grabe na nga pag-test, grabe na nga challenge and agyan, lagihan mo ni unta. Amen? So let us stand with our conviction. Let us be that someone nga dili, maunsa, matirog, ma. Amen? Grabe naman atong pagtuo. Amen? Kato, Sister Virgin, no? No? Yes! Grabe na nga-challenges imong naagyan sa imong nga pagpangalagad sa Diyos. Wala yan mo ni Barog imong pagtuo. Amen? Praise the Lord. Maawat gihapon ka sa imong partner nga mo TikTok. Maawat gihapon ka sa imong classmate nga maghimog amo na. Amen? Because as young people, grabe ta, dasig ta madala sa ginatawag nga. Mo sa akong palibot, oh. No? Grabe ta madala. No, that is why be a young people nga may naagid strong convictions ng kaugalingon. Kabilang, grabe na ilang sayaw-sayaw sa palibot. Wala diri, wala tuo ang TikTok. No? Tapos, estudyante nimo nga, agarong ka TikTok. No? Agarong ka sa estudyante TikTok tamang. Mr. Brian, no? Nang grabe kayo mong buwan, ma. Nagagad palapit lang, agarong ka TikTok. No? Agarong ka sa mong classmate. Mauni. Paano ka makatindog? Your conviction, our conviction, will help us. Our strong foundation, our strong belief at tubangan sa Diyos will help us to stand. No? Just like Joseph, the dreamer. No? He was dearly loved by his father, but was lost by his half-brothers. Just because of the dreams. Ginhulog siya sa bubon, ginbaligya, but at the end, ginhambal niya. Anong ihambal sa Genesis? No? It is God. Amen? God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. No? Kung ni-give up, kung nabato si Joseph, do you think maging worth it ang iyang hardships? No. Kung nangindig si Moses at tubangan sa Diyos, do you think maging worth it ang iyang hardships? Hindi. Kung si Jeremiah ni-stop, ni-give up, no? Sa mga hardship man, kag difficulties, sa mga ordeals na hindi atubang, sa paghimo lang, sa kaguputon sa Diyos, sa pagsugo sa iya. Do you think maging worth it ang iyang ginhimo? Si Ruth. Balik ko na to si Ruth. Unsa may kwaon ni Ruth kay Noemi? Wala. Wala siya kwaon no eh. Wala na anak. Wala na po support si Noemi. Di ba? Pero ka ng loyalty niya, nagpabilin. Kagano nga ba it is worth it sa kabuhi ni Ruth?
Tungod sa iyang pag-upod, pagpabilin kay Noemi. Lanto ang ending sa kabuhi ni Ruth. Hambal kasi mo kalingon. Wala ko kay kwaon sa sini nga buluhaton. Wala ko kay kwaon kay pastor. Pero nga nung magpabilin ka. Wala ko kay kwaon sa pagsunod-sunod na ko. Hindi man magkaramang sa pastor. No? Kuha na to si Ruth. Gusto pa man kaon ko kay Noemi. Ako pa mapakaon niya? Ako pa ang mabuhi niya? Amen? At siya kwaon. But, wala siya nag-look up. Wala niya ginatulok kung unsa iyang alat ubangon. Kung makita sa ako lang gintulok niya ang Diyos ni Noemi. No? Ganun nagpabilin ka sa imong buluhaton. Tungod na ilanin mo ang Diyos. Na nag-ingon ka natin. Yes, I may face different trials. I may face different difficulties sa akong na pagsulod sa akong buluhaton at tubangan sa Diyos. But in a long run, in a long run, it will be worth it. No, kapoy man balik-balik sa buluhaton sa Diyos. No? Kapoy man ang pagsigihimo sa buluhaton sa Diyos. Init, financially, emotionally, mentally, inatistingan. But in a long run, it will be worth it. That's why yung people na ayaw kaluya. Ayaw kaluya. No? Laka. Kung dili maging kawang ang matag sa usan natong ginahimo at tubangan sa Diyos. No? Dili maging kawang salamat, Lord. In the long run, di ay sa akong kapagsige, himo sa imong buluhaton. It will always be worth it. It will be worth it. Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Dili ni makakumpara. Dili ni makakumpara sa ginpreparar sa Diyos sa atin. This is just a present time sufferings. Ginasuffer ka mentally right now. Ginasuffer ka sa disappointment, discouragement sa imong palibot, yung people. No? Ginabiay-biay ka sa imong palibot. Ayaw kaluya. Remind yourself, this is just a present time suffering. Wala ko pa nakita, handumon ko ang butang na di ko makita. Handumon ko ang butang na ginprepara sa Diyos sa akon at the end of this race. And I know it will be worth it. Naging worth it ang grace ni Apostle Paul. Naging worth it ang grace ni Ruth. Naging worth it ang grace ni Joseph. Kaya nga no, because despite of the trials, despite of these sufferings, they don't give up. Wala silang iuntat sa paghimo nila sa ilang buluhaton sa Diyos. No matter what the hardship, ilang faithfulness remain. No matter what ang pagtisting, nagpabilin ang righteousness ni Joseph. No? Gisulod na siya sa prisuhan. Ginubrahan pa siya, matanato, dili mao nga istorya, rason nga napriso siya. Pero iyang righteousness, iyang integrity, iyang faithfulness, at tubangan sa Diyos, nagpabilin. Kita, himaw na itong ma-mirror ang ilang kinabuhi. Lahi man atong sufferings right now sa gin-suffer ni Apostle Paul. Lahi man atong sufferings right now sa gin-suffer ni Jeremiah.
right now sa in-suffer ni Joseph. But we have the same God. We have the same God. Ang Diyos nila ni Joseph, Diyos kuman ginalagaran sa buhay. Kung nagpabilin si Joseph siya pagkamatarong at tubangan sa Diyos, ipabilin kuman ang pagkamatarong at tubangan sa Diyos. Kung nagpabilin si Jeremiah sa plano sa Diyos ay kinabuhi, that's why wala siya give up. Magpabilin man ko sa plano sa Diyos sa akong kinabuhi. Kung nagpabilin si Job, siyang integrity at tubangan sa Diyos in times of his difficulties, magpabilin man ko sa akong integrity in this corrupt and perverse two generations. And I know that in the long run, in this race, it will be worth it. It will be worth it. Youth, it will be worth it. That's why ayaw, kaluya. Ibalik ang enthusiasm. Ibalik ang kaaptik when it comes sa paghilo sa buluhaton sa Diyos. Ibalik ang kaaptik when it comes sa mga buluhaton na ginatugyan matag-usap ka na to. Amen? Ibalik na to atong panahon na unsa. Excited ko manihig. Excited ko mubisbis. Excited ko muadto sa balay sa Diyos. Excited ko na ginapatawag ko ni Pastor. Ayaw padala sa panahon. Padala ka sa kainiton, sa palibot. That's why naluya ka. Mapadala ka sa mong nakita sa palibot, mahisa ka. Grabe sila. Lamig na kayong plastado silang kinabuhi. Ako, maurang ihapon. Do not compare yourselves to those young people na nakita mo nga easy lang ang kinabuhi. No? Do not compare yourselves. Let us not compare ourselves sa ila. Makita na to, grabe sila, oh. Bagusto lang. Grabe sila, oh. Mahimo ra nila. Do not compare yourselves with them. No? Ginkuha ka sa Diyos. Gilahi ka sa Diyos. Kay lahi ang plano sa Diyos imong kinabuhi. Lahi ang dalan nga gintugyan ginahatag sa Diyos sa imo. Ngano i-compare man ninyo ang kagalingon sa ila. Makita mo, grabe, magusto lang sila. Grabe, tawhay kaayo sila. No? Because if you keep on looking to them, if you keep on looking to them, dira kasamot, ma-discourage. Dira kasamot, ma-disappoint. Dira kasamot, muluya. No? Natawin mo. Ganun lagi sa ila. Pag gusto lang. Ganun lagi sa ila. Dinihigpit si Pastor. Ganun lagi sa ila. Okay lang mag-amuni. Ganun sa amon dili. Hey,
themselves. Akong dalan, dili man ila dalan. Mo man gitugdan sa ila nga dalan kun. Akong kay dalan Dios man eh. Dalan man yung ginhatag sa Dios sa ako. Yes, higpit. Higpit. But at the end, eternal joy. Sa ila, ibiblical na to, lapad. But anong unahan? Eternal sufferings. Amen? No? Wala'y undang na kasakitan. That's why do not compare yourselves. Ila, dasig lang ang enjoyment. Aton at the end, grabe na enjoyment atong maagian. No? Amen? Pagbilion ka, dasig na kalipay, or ka ng kalipay, ginhatag sa Diyos, nga dili mo ma-explain nga rejoicing. Amen? So it is okay to suffer right now. No? Let us embrace everything nga aton maagian sa pagsunod sa dalanon sa Diyos. Because as a young people, I know, budlay kaayo. Budlay. Budlay. No? Pero grabe ang promesa sa Diyos, matag-usa ka na to. I-exchange mo lang ang kalipay, ang promesa, naging ginhatag, prepare sa Diyos sa imo, sa mga butang na kalibutanon lang, sa mga butang na tempura lang. Amen? Praise the Lord. No? 2 Corinthians 4:17-18. For our light affliction, which is but for a moment, working for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. No? That's why, young people, it's okay. Let us embrace everything in our journey sa pagpangalagad sa Diyos. Okay lang kapuyon, pero ayaw pabilin sa kakapoy. Ayaw pabilin sa kaluya. Awata, ibalik ang enthusiasm sa paghimo sa mga buluhaton sa Diyos. Because in the long run, thank you, Lord. In the long run, everything we do is not in vain in the sight of God. Everything we do is worth it. Everything we do, is worth it. So, ayaw na paugtas in tawon. No? Ayaw na paugtas in tawon. Ibalik. Sa bumunsa ka sa una when it comes sa paghimo sa buluhaton sa Diyos. Ibalik ang enthusiasm, stand with your conviction, and always make the right choices. Why? Because obedience is a choice. Obedience is a choice. Obedience is a choice. Kung anong choice mo, it will define your tomorrow. So make the right choices. My choice right now is magpabilin ko. I will not be weary in doing what is good in the eyes of God. I will not be weary sa paghimo sa matag sa kabuluhaton na ginhatag sa Diyos sa ako. Yes, may kaluya, pero dili ko magpaperti sa kaluya. Because I know that in this race,
dili ka mo give up. If dili ka mo luya. Praise God. Let us praise God. Let us worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, thank you so much, Lord God. Hallelujah. 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 It will be all worth it. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Don't give up, your people. Ayaw kaluya. Ayaw padala. Sa kusay mong makita sa palibot. Ayaw padala sa mga discouragement at disappointment. Sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, disappointed ka kayo. Sa imong pamilya, maybe na-discourage ka. But hey, it's okay. It's okay. Let us embrace everything. Let us embrace the discouragement. Let us embrace the disappointment. Because we know the moment we embrace those things na nakapaluyang na nato, tira kita more ginapaisog sa Diyos. Tira kita more ginaoptan sa Diyos. Tira kita more gina-close ang ating relationship at tubangan sa Diyos. That is why remind yourself, Lord, I will embrace everything. Hakson ko ang mga kabudlayan. Hakson ko, Lord, ang mga disappointment, ang discouragement. Hallelujah. Praise God. Because in this run, in the long run, salamat po Diyos. Salamat po Diyos. In the long run, young people, it will be worth it. Oh, Jesus. Salamat po Diyos. Salamat. Hallelujah. Na dili maging kawang ang matagusan ako ang pagpapabudlay sa imong natubangan. Salamat po Diyos. Na wala kami nagadalagan sa wala lang. Salamat po Diyos. Na sa among pagdalagan. Na sa among pagpapabudlay sa imong natubangan. Everything is worth it. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Who's the